Oras, mga kababayan, mga kagulin boy, dako na naman tayo dito sa Iran. Merong parang lighter side of the news today dahil sabi dito sa CBN News ni Raj Nair na ah, ang prinsipe, ang dating prinsipe ng Iran na si Riza Pahlavi ay nagsalita na tungkol sa gusto ng mamamayan ng Iran na siya muli yung ilagay as the president or the back to the prinsipe ng Iran. Ay nako, ano kaya ang mangyayari no? Anyway, ang gusto ni Donald Trump ay siya yung pipili kung sinong iluklok dyan. Pero sigurado ako isa dito si Prince Riza Pahlavi, itong dating prinsipe ng Iran. Siguro meron pang dalawa kasi sabi ni Trump tatlo ang nasa isip niya na ilagay diyan sa Iran, pero lahat yan ay mga Iranian. Alangan naman na kukuha si Trump ng taga-Israel or taga-Amerika tapos ilagay diyan. Hindi pwede yon. Dapat isang Iranian din. At siyempre dapat sumusunod sa mga kondisyones ni Trump dahil si Trump ang nag-liberate diyan eh. So ibig sabihin malapit na ang katapusan ng rehimen ng mga ayatollah dahil sa narito na, nagpahayag na ang prinsipe ng Iran. Atin pakinggan, Prince Riza Pahlavi. Reza Pahlavi, the Crown Prince of Iran, just made an extraordinarily important announcement about the future of Iran. Take a look. The Iranian people have called on me to lead the transition after the regime is gone. I have accepted that responsibility. Part of their great mandate to me is to return our nation and our foreign relations to normalcy. I will do exactly that. My commitment is to ensure the transition is orderly, the country is stabilized, and Iranians determine their future through the ballot box. We will not repeat the mistakes of past transitions. We will avoid de-Baathification scenarios and maintain as many bureaucrats and public servants in transition as possible. Ayan, so enormous price nga. Iranians have made their Napakalaki ng choice kabayaran eh. at an enormous Para lamang price. Mapabagsak ang rehimen ng mga ayatollah. Grabe no? Hindi natin maisip na naku ang dami-daming 30 plus thousand, mga nasa 33,000 yata ang binaril doon sa protesta. Grabe ang dami-dami. At ang mga tao na yun yung nagtaya ng kanilang buhay para mabago ang Iran. At marami ang nasisiyahan, lalo na yung mga tumakas na naroon na sa Europe, naroon sa Amerika na mga Iranians na peace and loving and democratic yung yung gusto nila na klaseng gobyerno. Kaya baka babalik na ang Iran sa dating estado nito, yung napakasaya ng mga tao sa Iran bago ang 1979. 1979 kasi umupo tong mga Khomeini, mga ayatollah na tinatawag. Kaya ay nako, ito na talaga siguro dahil sa taong bayan na ng Iran ang nagsasabi na ibalik nila at suportado nila ang prinsipe Riza Pahlavi, itong nagsasalita. Okay, balik tayo sa kanya. Now I ask our friends in the Arab world to join us. To prepare to recognize and engage. Now I ask our friends in the Arab world to join us. To prepare to recognize and engage our transitional government. We will rebuild our nation not for expansion, but to serve the Iranian people. We will base our diplomatic relations not on exportation of ideology, but on mutual respect and shared interest. We will reintegrate into the regional and global economy to increase prosperity for the citizens of all of our Talagayan ng nations. prosperity na sinasabi ni Pahlavi ay talagang prosperous ang Iran kapag suportado ni Trump itong
si Prince Riza Palabi. Palabi pala to eh, hindi Palabi. Kapag si Trump ang talagang nagluklok sa kanya, ay suportado ito, sigurado. At siguradong babalik ang ekonomiya ng Iran. Grabe, bagsak na bagsak. $1 ay 1.4 million reals eh. Bagsak na bagsak talaga ang Iran. Grabe. Kawawa yung mga tao doon. Itubig nga, hindi sila makakabili. Ang mahal-mahal eh. Anong iinumin? Ihi. Yung iba, umiinom na ng dagat eh. Salination na. Bumibili na lang ng salination machine. Pero actually, kahit nakasalinate na yon ay siyempre galing dagat yun eh. Dagat pa rin yun. Mga kababayan, kawawa talaga no. Kaya ito na yata ang the dawn of, ito yung parang yung pag ng sikat ng araw no, na kunting sikat ng araw sa Iran. Ito yung pag the dawn of Iran, yung umaga ng Iran na makikita nila ang future ng Iran na ay babalik na to sa di ba? Sa dati. Dahil nawala na yung rehimen na puro execution, puro paktay ng paktay. Biktay ng biktay. Ay nako. Sana ay matapos na dahil ang mahal-mahal na ng gasolina. Next week ay 80 pesos per liter na ang gasolina. Ngayon dito sa amin 60 plus, mga 61 ang gasolina dito sa amin. Sa Monday ay hindi na, 70 na yan. And then other week magiging 80 daw yan, 80 pesos per liter. Kaya dapat hindi natatagal ang gera diyan dahil maapektuhan talaga ang gasolina o krudo. Dahil nga hindi nagkakilos yung mga tanker diyan eh. Diyan sa Red Sea, sa Mediterranean, hindi makabiyahe yung mga tanker eh, binubumba. Kaya siyempre krisis sa gasolina. Eh nako. Bisikleta na lang tayo, mga kababayan, magbisikleta. At kung malapit lang, maglakad lang. Lakad lang. Okay, so tapusin na natin ang video. Courtesy ng courtesy ng CBN News. Standing with the Iranian people is not charity. It is a strategic investment in making our region one of Standing with the Iranian people is not charity. It is a strategic investment in making our region one of the most stable, secure, and prosperous in the world. Okay, so napakagaling magsalita Together, tong si Prince we can Palabi. build a Pwede. Middle East our children will be para sa proud atin kasi to inherit. Dating prinsipe ng monarchy ng Iran. Kailangan talaga ang iluklok ay yung maraming supporters, kilala, at lalo na ito royal blood, si Prince Riza Palabi. Good news na good news. Ay talagang madaling mag-prosper ang Iran dahil isa nga yan sa pinakamalaki na source ng gasolina, ng crudo, ng oil. Kaya madaling depende kasi yan sa mag-manage dyan eh. Yung dating Ayatollah Khomeini, yung na-deadball, walang ibang iniisip kundi gagawa ng nuclear eh. Nuclear bomb, gagawa ng mga missiles, ICBMs, gagawa ng mas malalaking bomba, mas maraming drone. Yun ang iniisip palagi. Saka yung pera ng Iran, napunta talaga lahat doon. Kasi ang ambisyon nila, sila yung mag-hari ng buong Middle East. At hindi lang yan, gusto nilang gapiin ang Amerika. Which is talagang hindi mangyari. Ay nako. Pag-comment mga kababayan, mga ka-Golden Boy, sa ating comment section. Gusto niyo ba to si Prince Riza Palabi? Sino ang gusto niyong iluklok sa Iran? Ang iba, sigurado ko sasabihin, pakialam ko, makialam tayo diyan dahil sa kung hindi na itong Islamic na gobyerno ang mamamahala diyan, ay magiging Dubai na yan, magiging Qatar, magiging Kuwait. Welcome na diyan ang mga Pilipino at dadami ang trabaho para sa Pilipino. Kaya meron tayong pakialam diyan, mga kababayan. Alright.